Pasalamatan mo yung nasa katabi mo, sabi mo sa kanya, salamat kaibigan pa rin kita. Ayan. Sabi mo, sa tagal ng panahon, nagtsatsaga ka sa akin. Ayan. Sino po dito? Sino ho dito pag nakatanggap ka ng pagpapalang pinansyal, magpapasalamat ka kay Lord? Say amen po. Sino dito, kung meron kang pinagpipray na trabaho, nagulat ka, biglang may tumawag sa'yo, at ang sabi, tanggap ka na, wala nang interview. Sino po magpapasalamat kay Lord? Sino dito na laman mo na yung mahal mo sa buhay, gumaling na sa karamdaman? Sino po magpapasalamat kay Lord? Sino naman po dito ang magpapasalamat kay Lord, biglang may kumatok sa pinto mo at sabi, pahintulutan mo na ako, bayaran ko na yung utang mo, utang ko sa'yo. No? Sino magpapasalamat dito, may magbabayad ng utang sa'yo? Wow, para ang lakas ng palakpak, no? Sino ho dito magpapasalamat kay Lord? Maayos po ang mga bata, walang nagkakasakit at magagalang, masunurin sa ating Panginoon. Amen. Napakaraming magpapasalamat. Sino naman po dito magpapasalamat? May problema, may pagsubok at hamon kang pinagdadaanan. May sakit sa mahal sa buhay, yung ulam mo laging tuyong-tuyo ka na, puro sardinas, no? Sino dito magpapasalamat? Wala ka pang pambili, may inaantay ka, may mga babayaran, pero thankful ka pa kay Lord. Taas nga po kamay kung magpapasalamat. Amen. Yan po ang tema ng ating pag-aaralan ngayong umaga na to. Job chapter 1, 20 to 22, hanggang chapter 2, verse 7 to 10. Basahin po natin to sa Tagalog, ha? Sabay-sabay tayo, ready go. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos, at ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Verse 22, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buong katawan mula sa ulo hanggang talampakan ni Job. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Basahin natin yung dulo. Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa ating Diyos. Tayo po'y mag-pray. Lord, we're praying, Panginoon, that even in the darkest and lowest moment of our life, kahit sa mga panahon na wala pang answered prayers, wala pang blessing, may problema na sunod-sunod, may karamdaman, may kakulangan na hindi po mapunan. Kagaya ni Job, sasabihin po namin na patuloy namin pupurihin at sasambahin ang aming Diyos. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang bumabawi, purihin at pasalamatan ang dakilang pangalan ng aming Panginoon. Turuan niyo kami, Lord, na maging master expert sa pagpapasalamat, not just on the good things in life, but even in the seasons of despair, depression, discouragement, and even, Lord, depression. Salamat po. Today, we believe, Lord, that you are working behind the scenes sa bawat isa po sa amin. Patuloy niyo po kaming baguhin ang iyong buhay na salita. Susunod kami sa inyo. Magpapakalalim kami sa inyo through your word. In Jesus' name we pray. And all the people of God say, Amen. Palakpakan muna natin si Lord, no? At makakaupo na po tayo. Let's all be seated. Galing po kaming Leyte, nila Pastor Randel, Bishop Eli, Pastora Divine, para po i-held yung kauna-unahan pong regional conference. Di ba meron tayong ablaze na ginagawa dito? Ginaya po nila yon. At alam niyo po yung sumulpot, 600 plus disciples, na puno po yung lugar. Ang kanilang mga gastusin, bayarin, meron silang projected income sa tithes and offering. Nalagpasan pa po nila yon. At talagang nakita po namin yung level up ng Zion Leyte. At sila rin po ay nakiusap na kung pwede daw po ang lahat ng taga-Zion Leyte, magre-register na po sa conference, hindi na sila magpapalibre. Talagang binago po ng Panginoon. At nakita po namin, pinagpala din po ang buhay nila. Maraming nadagdag na churches, yung Zion Harrow, nakabili na naman ng 100 square meter na bahagi sa kanilang lupa. At sila po talaga ay maraming mga disciples na hindi lang nagsiserve kay Lord, kundi
blessed din po sa work, sa kanilang career path na pinili habang nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. We thank you sa bawat isa na patuloy pong sumasamba sa Panginoon, kay Pastora na nag-preach last Sunday, kahit po may sakit si Jethro, at meron pong namatayan na mahal sa buhay na sa Pangasinan, hindi na po siya natuloy dahil nga mahirap yung kalagayan. Pinapabago ko po yung flight ko, sabi ko kung pwede po, hindi na Tuesday yung balik ko, pwede bang Lunes. Chinek po namin yung airfare po, nasa 9,000 to 8,000 po. So nagtiis na lang po talaga na mag-pray na lang, and then hopefully nakauwi rin po kami sa biyaya ng Panginoon. At salamat po sa bawat isa. Palakpakan natin si Lord na marami pong nangyayari at marami pong nagpapatuloy sa ating Panginoon. Ang message ko po ngayong umaga na to ay pinagbubulay-bulayan ko habang nakasakay po ako sa eroplano. Sabi ko, Lord, I want this message. Gusto ko po talaga, ito po yung ma-share ko sa darating po na Sunday para po sa pangatlong installment ng Tales of Thanksgiving. Alam niyo mga kapatid, ang buwan ng November ay buwan ng pasasalamat. Sana po nagdi-devotion kayo. Kung kayo po hindi pa nakakatanggap ng devotional link or PDF form, hindi na po tayo nagpapapel dahil yung iba po yung nagsiselfone naman talaga, kayo po yung makihingi sa mga cell leaders nyo o di kaya, na-send po ba ito sa ating group chat ng Sayon Baliwag? Download nyo lang po, merong nagtatagalog, itagalog, napakaganda po. May mga application, meron pong mga application doon na nagsasabing, name your top 10 blessing. Grabe po, no? At sinabi natin na ang buwan ng November, walang reklamo, walang magre-reklamo, wala pong magagalit, magtatampo, magkikriticize, mangungutya. Ang buwan ng November ay puros pasasalamat sa loob ng 30 days. At 30 days din tayo mag-share ng gospel dahil yung testimony ni Lord sa buhay natin, ibabahagi natin. At kahapon nga po, tayo po nandun sa bayanihan para po sa ating pong paglilinis at paghahanda. Nandun po si Bishop Eli kahapon sa isang church sa Pinagbarilan at sumulpot kami doon, binati siya ng kanyang kaarawan. At nabanggit niya na sa darating na December 7 ang ating groundbreaking sa ating lupa. Tayo po ipupunta doon, i-dedicate natin yung lupa na yon dahil yun po yung week ng ating first fruit at excited na po tayo doon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. At alam nyo, ang dami na pong ginagawa si Lord, hindi pa man natin na ibibigay ng buo, ang dami ng blessings na binibigay ng Diyos sa ating buhay. Ngayong umaga na to, the Lord impressed unto me the topic, Praise Lesson from the Life of Job. Praise Lesson from the Life of Job. Alam nyo po, si Job ay isang mama sa Biblia na dumaan sa katakot-takot na problema. Hindi lang po pinansyal, hindi lang economical, hindi lang po relational, pati physical. Imagine nyo po, nawalan siya ng mga alagang hayop, namatay yung kanyang 10 anak, nagkaroon siya ng sakit mula ulo hanggang talampakan na sobrang kate. Talaga pong natitempt na po siyang sisihin ng ating Panginoon. Kung ikaw po may pinagdadaanan ngayon na matindi, ay nako, grabe po, magpapagpasalamat ka kapag ka nabasa at naintindihan mo ang topic natin ngayon about Job. But although Job experienced a lot of things, difficulties sa buhay, he still continued to believe and serve the Lord. Bagamat tinarget siya ni Satan at nakiusap po si Satanas, although hindi naman talaga siya makagagawa ng diretsahan na paninira sa buhay natin, liban na ito ipapahintulutan ng ating Panginoon. Nakiusap po siya at ang sabi ni Satan, sinasamba ka lang ni Job niyan dahil ang dami niyang pagmamayari na pagpapala galing sa iyo. Subukan mong tanggalin ang mga yan. Tingnan ko kung hindi ka niya kukutsain at mumurahin. Pero sa kabila po no, ng mga loss, sa kabila po ng mga sicknesses at difficulties, nanatiling tapat si Job. But hindi po ibig sabihin no, na hindi po siya nag-struggle. Naroroon po ang hamon na kung saan meron niya siyang mga kaibigan, 3, nakiramay sa kanya, pero sinisi naman siya. Talaga pong ang banggit sa kanya lagi, ikaw Job, may mali dahil mabuti ang Diyos. Hindi po pwedeng mabuti siya, pero pangit ang nangyayari sa iyong buhay. Alam niyo po ba, nung na-research ko po yung kwento ni Job, the story of Job happened possibly during the time of the book of Genesis. Nakakamangha, di po ba, no? Ang nangyari po sa kwento ng buhay ni Job ay halos sabay nung nabuhay po si Isaac at si Jacob sa aklat ng Biblia. That is actually the literary background or the context of the book of Job. At ang posibleng sumulat po dito, ayon po sa maraming commentators, ay si Moses mismo.
Pero marami nagsasabi, hindi si Moses kasi hindi naman binanggit yung author, pero ayon sa pag-aaral, nandun yung signature ni Moses na siya talaga ang sumulat. Ang Aklat ng Job ay kinoconsider as the oldest written book in the Bible. Ito po ay nasa poetic form, di ba? Meron pong historical form, yung po yung Genesis, Book of Acts, First Chronicles, Second Chronicles. Pero ang Aklat ng Job ay isinulat po sa isang patula, sa isang literary style na kung tinatawag nating poetic. At alam niyo po, ito po ay nagsasuggest na ang buhay po ni Job ay hindi fictional. Ibig sabihin, hindi po siya gawa-gawa lang o katang-isip na isang mamang dumaan sa matinding problema. Sabi kasi ng iba, pwede ba naman yon? Ganyang katindi ang hirap na pinagdaanan niya. Mabubuhay pa kaya? May tao ba talagang ganyan? Yes, totoo dahil si Job po ay hindi fictional character sa Bible. Ang sabi po ni Thomas Carroll, I call the book of Job, apart from all theories about it, one of the grandest things ever happened with a pen. Kinukonsidera po ang aklat ni Job na pinaka-importante at pinakamaganda na literary writing, not just biblically speaking, but even in all aspect of literature. Kasi sobrang ganda po. Maririnig, mababasa po natin sa gitna ng aklat ni Job, ang sagutan po ni Job at ng Diyos. Kung saan nag-question po si Job. At nung dumating yung times, siya naman yung question ni Lord. Napakaganda po. Very epic po yon. Si Victor Hugo naman po, ang sabi po niya, if all the world's literary efforts were to be destroyed, ang ililigtas daw po niya na nag-iisang literary book ay walang iba kundi yung Book of Job. Why? Kasi napakaganda. It's a book about the life of a Christian, the life of a human. Pero interestingly, ang aklat ni Job ay nagtatanong ng isang tanong na madalas tinatanong natin pero nahihiya tayong itanong. Ang aklat ni Job ay isang tanong na nagsasabing, why do righteous people suffer? Sa Tagalog, bakit kung sino pa yung mabait, siya pa yung maraming pagsubok? Pag tayo nagiging Kristiyano na, nahihiya tayong tanungin kay Lord yan. Kasi feeling natin, kawalang pananampalataya. Feeling natin parang iyan ay isang sign ng kahinaan. Pero salamat kay Lord, merong isang libro sa Biblia na nagtatanong na ng mga tanong natin. At ang tanong na yon, nasaan ang Diyos sa gitna ng ating patuloy na paglilingkod para sa Kanya? In my own interpretation, the book of Job served as a Christian blueprint o plano as to why Christians suffer, how Christians suffer, where is God when we suffer, and what is the purpose and the end of every suffering of every Christian. Kung gusto mong malaman at maintindihan yung nangyayari sa buhay mo bilang Kristiyano, ang libro ni Job ay isang blueprint na nakalatag na at ipinakita ho doon, bakit ka naghihirap? Paano ka naghihirap? Nasaan ang Diyos pag tayo naghihirap? At sa kwento po ni Job, sinasagot din po yung tanong, ano ang pinaka-purpose o end goal ng kahirapan na pinahintulutan ng ating Diyos? I encourage you to read the whole book of Job. No? Merong isang literary author na kinwestiyon po ang Diyos sa aklat ni Job. At I don't blame her. Why? Kasi po, siguro nakaka-relate siya. At siguro po, nagre-resonate po, nasasalamin ang pinagdadaanan niya sa kwento po ni Job. At alam niyo, ganito pong sinabi ni Virginia Woolf. Ang sabi po niya, when I read the book of Job last night, tingin ko hindi naging maganda ang reputasyon ng Diyos sa kwento o sa aklat ni Job. Siguro hindi po niya tinapos yung aklat ni Job. It's a 42 chapters, no? Siguro hindi na niya natiis, umiyak na siya, nakaramdam na siya, na nakaka-relate siya. Sabi niya, parang hindi mabuti ang Diyos sa kwento ng aklat ni Job. Well, hindi ko siya masisisi kasi siguro nga may pinagdadaanan siya. But, mga kapatid, the story of Job talks about not just the problem of suffering. The story of Job talks about the problem of thanksgiving. Na hindi talaga problema natin yung suffering sa buhay. Ang problema po natin, yung pagtugon natin sa mga pinagdadaanan natin. Dahil alam natin sa dulo, ni-reverse ng Diyos ang kalagayan ni Job at yun din yung gagawin niya sa buhay mo ngayon. Kung ikaw'y nagtitiwala at sumusunod sa Kanya,
Ang blueprint ng buhay mo, gusto mong malaman ang plano ni Lord, ano ang magiging dulo ng pinagdadaanan mo ngayon? Yung kwento ni Job, ang blueprint ng buhay mo ngayon. Pero ang issue dito, hindi yung suffering. Maraming mga Christian, maraming mga atheist, they center so much on the suffering or that issue or the topic of suffering. Where is God? Bakit may evil, may kasamaan? Kung mabuti ang Diyos, bakit masamang nangyari sa buhay natin? Actually po, ang kwento ni Job, ang issue dito, ano yung tugon natin? Magpapasalamat ka ba sa Kanya? At eto na, bago tayo pumunta sa puntos natin. Sabi ni Charles Swindoll, the book of Job is a reminder to each of us that life is a test and life is a choice. And because life is a choice, life is 10% of what happens to you and 90% of how you react to what happens to you. Because when we look at the life of Job, tumugon si Job ng tama sa kabila na hindi tama ang ipinaranas sa kanya. Sino po dito naniniwala na ang nagpapalala sa sitwasyon mo, hindi yung sitwasyon mo kundi yung paano ka tumutugon sa sitwasyon mo? Totoo po ba yan? Have you ever had a bad day? Actually, you don't have a bad day. You're just having a bad mood. Because any bad day with a good mood can become a good day. Nasa pagtugon lang talaga natin. Kaya, iniimbitahan ko po kayo ngayong umaga na to, tara, pag-aralan natin ang 3 paraan paano makapagpapasalamat pa rin sa Diyos sa gitna ng matitinding pagsubok na pinagdaanan at pagdadaanan po natin kagaya ng buhay ni Job. Are you ready, mga kapatid? What are the 3 ways Job teaches us a lesson on Thanksgiving? Number 1, let us praise God for a life of blessing. Pasalamatan natin ang Panginoon sa isang buhay na pagpapala. Naniniwala po ba kayo na ang buhay hindi laging pagsubok, meron din pong panahon na tayo'y pinagpapala ng Diyos? Can you say amen to that? Amen. Taas nga pong kamay ang nakaranas ng pagpapala ng ating Panginoon. Pumalakpak nga po. Amen. Basahin natin tong Job chapter 1 verse 1 to 4. English na lang para maiksi po ang nasa slide. Ready, go. There was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil. Verse 2, he had 7 sons and 3 daughters. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, and 500 teams of oxen. Ibig sabihin po, 1,000 all in all kasi po mag-asawa yan. And 500 female donkeys. He also had many servants. He was in fact the richest person in that entire area. Wow, mayaman. Next slide po tayo. Job's sons would take turns preparing feast in their homes. Mababait ang kanyang mga anak. And they would also invite their 3 sisters to celebrate with them. Masaya ang kanilang pamilya. When these celebrations ended, sometime after several days, Job would purify his children. He would get up early in the morning and offer a burnt offering for each of them. Sa madalit sabi po, iniisip ni Job, baka nakagawa sila ng kasalanan, hinihingi na kagad ni Job ng patawad sa ating Diyos in advance. Ganun po katapat at kabuti, ka-righteous si Job. For Job said to himself, perhaps my children have sinned and have cursed God in their hearts. This was Job's regular practice. Sino po dito naniniwala? Job was living the best life during that time. Ang ganda po ng buhay ni Job. Tingnan niyo po ang pagpapala ni Job He was a good man, verse 1. Number 2, he had a good reputation. Aanhin mo yung yaman, pangit naman yung pangalan mo, walang naniniwala, walang nagtitiwala sa'yo, walang bumabati sa'yo. Si Job hindi ganon. Mayaman na siya, mabuti pa siya. Amen? He had a great relationship with God. Yung iba po, mayaman, pero pangit at putol ang relasyon sa Diyos. Pero siya, hindi po. He had a great wealth and riches. This only shows na pwedeng magsabay ang godliness at richness sa buhay. Pwede pala yun, no? Amen? Sino dito nangangarap, godly ka na, rich ka pa? Say amen. Pwede. Nangyari kay Job Amen ba? He had a great family. Can you imagine, hindi nasira ang kanyang pamilya kahit mayaman siya? Hindi niya napabayaan. He was actually living a life of blessing. He had a great spirituality in the family. They were praying, hinihingi niya ng tawad. Araw-araw siya naghahandog. Siguro sabi ng mga anak niya, nahihiya silang gumawa ng kasalanan. Bakit?
Kasi po napakabuti, napakatapat at matuwid ng kanilang ama. Sino dito gusto magkaroon ng ganong klaseng ama? Yung mahihiya kang gumawa ng mali. Bakit? Alam mo, yung tatay mo hindi gumagawa ng mali. Walang bisyo. Hindi po balahura ang buhay. Hindi irresponsable. At pangpito, he had a great legacy. Now, the question is this. Do you like this blessing to happen in your life? Taas kamay ang gusto mangyari. Pumalakpak nga po ang gusto makatanggap ng ganitong pagpapala. Wow! Hallelujah! Ang question po, ito, why did God bless Job? Bakit po siya pinagpala ng ating Panginoon? Sige nga, tanungin mo ang katabi mo, palagay mo, bakit pinagpala ng Panginoon si Job? Tinanong nyo ba? Sige, tanungin nyo po. Palagay nyo. Iisipin nyo po dahil siguro po, Pastor, mabait po siya eh. Ayon po sa mga verses na binasa ko, God blessed Job because he was faithful, fruitful, and thankful. Pag ikaw ay matapat, pag ikaw ay mabunga, at ikaw ay mapagpasalamat, para mong ina-attract ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo at ito'y susunod sa iyo, hindi ka bibitawan. Amen ba? Ayon kay Anthony Robbins, sabi niya, when you are grateful, fear disappears and abundance appears. Wow! Pag ikaw ay mapagpasalamat, nawawala ang takot, nawawala ang pag-aalala at kabalisahan, inaanyayahan mo ang pagpapala ng Diyos na sumunod sa buhay mo. Sino ho dito gusto maging grateful sa buhay? Alam nyo, subukan nyo po ito. That when we start counting our blessing, your life will turn around. Imbis na mag-focus ka sa problema mo ngayon, sa pinagdadaanan mo ngayon, walang pera, makukulit yung mga anak, ba't di mo baliktarin? Gayahin mo si Job, magpasalamat ka sa Kanya, maghandog ka sa Kanya. Makikita mo, babaliktarin ng Diyos ang sitwasyon mo, makakaranas ka ng maraming pagpapala. Amen? Kaya ho tayo hindi binibitawan ng problema, nagpo-focus tayo mag-alala sa problema. Gratitude can transform common days into thanksgiving. It can turn routine jobs into joy. Sabayan niyo ako. And it can change ordinary opportunities into blessing. Alam niyo po si Job, sa panahon na siya'y pinagpapala ng Panginoon, sa panahon na siya'y pagpapala galing sa ating Diyos, hindi po siya tumitigil na magpasalamat sa ating Panginoon. Sino ho dito, pag ikaw ay pinagpala ni Lord, hindi ka titigil, walang puknat at walang humpay ang iyong pasasalamat at pagpupuri sa ating Diyos. Sumigaw ng Amen. Number 2, sana ang buhay ay puros blessing. Pero sa kwento po ni Job, hindi ganon. Ang sumunod po na season sa buhay ni Job, he experienced breaking and testing. But in spite of that, he was able to praise God despite na siya po ay binibreak at tinitest ng ating Panginoon. Kung ikaw ay dumaraan po sa sitwasyon na natapos na yung blessing, actually, di naman natatapos yung blessing, tuloy-tuloy kasi blessed naman talaga tayo, di ba? Amen? Pero pag tayo dumaraan po sa breaking, tingin natin, huminto na yung blessing. Pero actually, hindi. Dahil mahal ka ng Diyos, pinagpala ka pa rin kahit ikaw'y pinagpapalo. Kasi meron siyang inihahanda sa buhay mo. Amen po ba doon? So si Job po, dumaan sa matinding breaking at testing. Ito na nga yun nangyari. Noong 1985, meron pong isang English poet at artist na ang pangalan si William Blake. At idrenowing po niya sa 21 engravings or drawings yung series of events na nangyari sa buhay ni Job. Sa first scene, ipinakita po ni William Blake through his drawing kung paano ang kanyang pamilya ay nagtipon at everything is well and okay and wonderful. Meron silang pagkain, maraming ari-arian, good health, and so much abundance of wealth. Pero on the next scene, ayon po kay William Blake, isa pong writer, isang nagdodrawing painter, makikita po natin dito kung paano sa langit, hindi nakikita ni Job, ay nagtipon yung mga anghel, both good and the bad angels, as well as Satan, at nag-usap-usap sila doon sa harapan ng ating Panginoon.
that after God's conversation with Satan, si Satanas ay nagsalita laban kay Job at nagsabing, kaya ka lang sinasamba niyan dahil yang si Job na anak mo ay pinagpapala mo. Pero bago po yun, ang sabi po ng Panginoon kay Satan, nakita mo ba ang anak ko na si Job? Walang katulad niya. Siya'y matapat, may banal na takot sa ating Diyos. Kaya sa susunod na scene, makikita natin dito, si Satan po ini-strike ang kanyang mga anak. Nagkaroon ng ipo-ipo, whirlwind, bumagsak po ang mga puno, nawasak ang bahay, at nangamatay po ang kanyang mga anak. At hindi lamang po yun, nangawala, kinuha po ng mga invaders, marauders, ang kanyang mga arian, hayop, mga tupa, mga kabayo, camel, and even the oxen. On the next scene, makikita natin dito na hindi pa nakontento si Satan, inatake naman po ang kanyang health. Sabi nila, nung nawala raw po yung mga anak, nawala yung mga hayop, matindi na po iyon. Pero alam mo, pag ikaw na po nagkasakit na matindi, sabi nila, most probably, susumpain mo ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nawalan ka ng pera, nawalan ka ng ari-arian, masakit po yun. Nawalan ka ng anak, masakit po yun. Pero pag nararamdaman mo na sa katawan mo yung sakit, yun yung pinakamatinding hamon kung talaga magpapasalamat ka sa Diyos. Sino dito nakaranas ng sakit minsan? Diba? If you know what I mean, talaga magdududa ka eh. Matitempt ka, kagaya nga ni Job, no? At ito'y nangyari in just first 2 chapters of the book of Job. Hindi pa nga nakakangalahati. 42 lahat ang chapter ng Job. Imagine mo, first chapter, bless. Second chapter, ay grabe, parang curse na siya. Tuloy-tuloy, sunod-sunod na nga po. At dumating po ang kanyang mga kaibigan, si Eliphaz, si Bildad, at si Zophar, na nga, dinamayan siya, kaya lang po, they become as if the devil's advocate. Parang tinukso pa si Job, hinamon pa siya. Kita mo, Job, mabuti ang Diyos natin, pero bakit nangyayari sa'yo? Siguro may kasalanan ka, Job. Yun kasi ang pananaw nila during that time in the Old Testament. Mga kapatid, in just one day, everybody say one day, nagbago ang buhay ni Job mula sa pagpapala patungo sa mukhang tila sinumpa. Now, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Because ganito mismo ang season or pattern na nangyayari at pwedeng mangyari sa ating buhay. Maniwala kayo kahit hindi Kristiyano, ganyan din ang nangyayari. Amen? Manood ka lang ng telenovela, maalaala mo kaya, ano pa ho ba? Connie Reyes in camera. Parang tagal na yata yun, di ba? No? Parang bata pa ako nun eh. Manood ka lang po ng, ano pa ho ba? MMK, di ba? Wish ko lang. Makikita mo kahit sa mga telenovela, no? Korean novela, kahit sa hindi Kristiyano, isang araw lang po, pwedeng mabaliktad ang buhay mo. Mga kapatid, sino naniniwala? Totoo ito. Say amen. The good news, ang kaibahan, ay anak ka ng Diyos. Nakagaya ni Job, pwedeng mangyari sa isang araw na pumangit ang sitwasyon mo, pero sa dulo, hindi hahayaan ni Lord na mauwi sa pangit ang sitwasyon mo. Kayang ayusin at baliktaran ng Panginoon ito. Amen? Palakpakan natin ang ating buhay na Panginoon. Mga kapatid, sa estimate po ng value ngayon, magkano nawala kay Job? Para maintindihan nyo lang po, hayop, pasara na naman po yung mga hayop na yun. Para maintindihan nyo lang po, 46 million ayon sa mga Bible commentators. $46 million ang nangawalang ari-arian at asset at abundance wealth na meron si Job. Bukod pa ho doon, yung emotional at psychological torment na nawalan ka ng 10 anak. Tanungin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kaya mo ba yan, te? Palagay mo, kakayanin mo? Meron pong 4 na insight na hindi nakita si Job at hindi rin natin nakikita na gusto po nating ipakita sa ating lahat ngayon ng ating Panginoon. What are the 4 insights during the time of breaking and testing na dapat maintindihan natin? Number 1, there is more going on around you than you can see. Marami ang mangyayari o nangyayari na sa paligid mo na hindi mo nakikita. There is more going on around you than you can see. What do I mean, Pastor? Hello, nakikinig pa rin po ba kayo? In the story of Job, Job could see his happy family, but he couldn't see the meeting of angels in heaven. Ang nakikita ni Job, masaya silang pamilya, pero
Behind the scene, hindi na nakikita yung invisible, nag-uusap-usap yung mga anghel sa harapan ng ating Panginoon, both the bad and the good. He could hear his cattle lowing and his sheep bleating, but he couldn't hear the conversation going on between God and Satan. Kapatid, bakit ko itong sinasabi? May nangyayari sa paligid natin na hindi mo nakikita ng iyong naked eye. At kaya ko ito sinasabi because sabi ko nga sa inyo, ang blueprint ng nangyayari sa buhay mo ngayon ay yung kwento ni Job. Amen? Job chapter 1 verse 6. Sabi dito, pakibasa nga po natin na malakas, one day, the angels came to represent themselves, to stand and to report. That is what it means. Before the Lord and Satan is called here, the adversary, he also came with them. Mali pala ang pananaw mo na si Satan nasa impyerno. Because according to the Bible, hindi pa tinatalian si Satan, hindi pa siya hinuhulog sa pinakamalalim na hukay. Si Satan ay malaya ngayon with God's restriction, nakapupunta pa siya sa langit. Sinasabi mo, di ba, sa langit wala ang kaaway. Pinapahintulutan siya ni Lord. Bakit nag-report siya doon eh? Mali pala ang mga paniniwala ng Kristiyano. Kasi nga po, malayo sa Biblia. Amen ba? Amen? So yun po yung insight na hindi nakita ni Job at hindi natin nakikita. Kung paano may mga mabubuting anghel at ang Diyos na nagpaplanong maganda para sa iyo at para sa akin, meron ding mga demonyo kasama kanyang mga kampon na nagdadala ng bintang sa harapan ng ating Diyos at nagsasabing, nakita mo ba si ganito, si brother, si sister? Naglinis siyang kahapon, masipag yan, faithful yan, magbibigay ng first fruit yan. Si Satan, ang dala niya, accusation. Ako po Lord, hindi mo alam yung laman ng puso niyan. Nagtatampo yan, nagagalit yan, napipilitan lang sumunod yan. Subukan mo, tanggalin mo lahat ng mga yan, Lord. Tingnan mo kung mag-church pa yan sa Zion Christian Fellowship Baliwag. Ganun pala yung behind the scene. Sabi mo nga sa katabi mo, may behind the scene taping. May nangyayaring di natin nakikita. Amen ba? Number 2, insight. The second insight that God wants us to believe during breaking and testing is that God wants to have a personal relationship with us. Alam niyo kung bakit ko po sinabi yan? Dahil nung dumating si Satan at dumating po ang kanyang mga kampon, ang unang bungad kagad ni Lord kay Satan ay pagmamalaki. Ipinagmayabang niya, pinagmalaki po niya ang kanyang anak. Alam niyo po bang ginagawa pala ni Lord sa langit? Proud siya sa'yo pag nagpapatuloy na matapat ka kahit nahihirapan ka. Amen? Tingnan niyo po yung verse. Sabi dito, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. Parang tatay talaga na talagang very proud. Sabi niya, walang kagaya yung anak ko na yan. Because he is blameless and upright, he is a man who fears God and shuns evil. Alam niyo sabihin ng shuns evil? Ni ang isipin po ang paggawa ng mali, ni magdahilan o gawan ng rason ang paggawa ng kasalanan, hindi po sumasagi sa isip ni Job. Mga kapatid, this reminds me that you don't only know God, but God knows you so well. Alam ni Lord pag nagtatapat ka, alam ni Lord pag umiiwas ka sa mali, alam ni Lord kung pinipeke mo ang iyong paglilingkod at pagsunod sa Kanya. Wala naman pong nag-report kay Job. Job, magkunwari ka ha. Gagamitin ka ni Jesus, ng Panginoon ha, laban kay Satan. Hindi. Alam ni Lord yung heart natin. Do you believe na kilala ka ng Diyos higit sa kung sino pa man, mga kapatid? Amen. Di ba? Bakit po ginawa ng Diyos yan? Why did God do that? Because He loved Job and He was proud of him. God knew Job's name and He knew that Job had a servant heart for him. Kilala talaga ng Panginoon ang Job na to. Grabe, no? At alam niyo po, ang significance na challenge po or interpretation nito ito. God knew Job's heart better than Job knew himself. Ganun po, kamas kilala ng Panginoon si Job, higit pa sa pagkakilala ni Job sa kanyang sarili. And God knows everything about you. He still desires to have a personal relationship with you. Now, bakit ko po sinabing God knew Job's heart better than Job knew himself? Kasi isinugal, sorry sa word no,
inilagay ng Panginoon ang kanyang reputasyon at naniwala siya, hindi ako susumpain ng anak kong yan. Kilala ko yan. Hello? Ikaw kaya, would you bet on yourself? Tataya mo ba sarili mo? Hindi po ako magbabackslide, Lord. Pangako, matindi po ako, Lord eh. Palagay ko po, tataya ka na sa iba pero wag lang sa sarili mo. Lord, hindi ako sigurado. Baka po maya-maya lang po mag-backslide na ako eh. Pero matindi si Lord. Mas kilala niya si Job. At alam niyo kapatid, isang bagay po paalala nito eh. Kung gano'n ang paniniwala ni Lord, nakakayanin mo at hindi ka bibigay, dapat mabuhay ka ayon sa pagkakakilala ng Diyos para sa iyo. Amen ba? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang bumigay ah. Insight number 3. Satan actively assault God's servant. Yan po yung kwento eh. Because the name Satan literally means adversary. Okay na eh. Pero hindi po ganun ang buhay. Sometimes inaalaw ni Lord ang mga pangyayaring yan para malaman mo ang iyong lalim at tibay sa iyong pananampalataya. Job chapter 1 verse 11. Ano pong sabi ni Satan kay God? Anong sabi niya? Stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you at your face. Pastor, nadidiktahan ba ang Diyos ni Satanas? No, hindi po. Walang pwedeng makapagdikta sa Diyos dahil siya ang Panginoon. Subalit pinahintulutan ng Panginoon ang sitwasyon na to para gamitin ang kwento ni Job, not just against Satan, but to teach the next generation of readers just like us, na pwede tayong manindigan at pwede nating i-represent ang ating Panginoon na kahit sa kabila ng breaking at testing, we can still praise and thank the Lord despite of difficulties sa buhay po natin. Yan po ang dahilan. Yan po yung reason kung bakit pinahintulutan ni Lord. At makikita natin dito, si Satan po akyat panaog sa langit. Hindi ibig sabihin po siya ligtas ha. Pinapahintulutan lang siya ni Lord. Siya'y pumupuntang lupa. Kung nanonood kayo ng Superbook, makikita niyo po doon, invisibly, nandun si Job, nandun si Satan behind the scene, and he was actually cursing Job, no? Because in the Bible, sabi nga sa 1 Peter verse 5, chapter 5 verse 8, your enemy, the devil, is like a roaring lion, roaming and looking for someone to devour. So kung ikay nagre-relax, feeling mo matindi ka na, okay ka na, di ba? Malalim ka na. Think about it. Kung sa tingin mo, wise ka, matalino ka, mas wise tong si Satan, di ka pa nabubuhay, buhay na to. Sa Garden of Eden, na-tempt niya ang closest human that ever walked with God, and yet napabagsak pa rin sila. Amen? Number 4, insight on the point number 2. Genuine faith will sustain you through trouble. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang dalisay at tunay na pananampalataya, ito ho ang magbibigay sa iyo ng lakas para manatili at para malagpasan at mapagtagumpayan ang anumang hamon sa buhay. Amen ba? Sabi po ng iba, kaya tinest ng Panginoon si Job para i-test ang kanyang pananampalataya. Ulitin ko po yon. Kaya tinest ni Lord si Job para i-test ang kanyang pananampalataya. Do you agree? Kaya tinest ni Lord si Job para ma-test ang kanyang pananampalataya. Do you agree? Wrong. 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 You may think that God is testing your faith. But actually, that's not biblically right. Because God already knows the quality of your faith. Alam na niya kung anong faith mo. Alam na rin niya kung anong faith ko. The testing of Job's faith is to show Job what kind of faith he had. So pag tinitest ka ni Lord, hindi para malaman ni Lord ang faith mo. He's all-knowing na nga eh. Alam nga niya kung ano yung mga bagay. Do you agree? Amen? Kaya ka tinitest, ikaw ang gusto niyang matuto at makaalam kung anong klaseng faith meron ka. Kaya yung proseso na pinagdaanan ni Job, that's not for God to know what kind of faith Job has. Yung process na pinagdaanan ni Job is for Job to know, eto lang pala ang faith ko. Akala ko matindi na ako. Anong sabi doon sa verse? He shunned evil, he is blameless, he is upright, he is almost perfect eh.
Pero sa dulo, naku po, munti ka na po niyang sisihin at murahin ng Panginoon. Amen. At dahil po dyan, meron pong 3 uri ng faith na meron pong bawat isa sa atin dito. Are you ready? Number 1, the fair weather faith. Alam niyo po ba, this is the kind of faith that operates when the sun is shining. As long as things are going well, we will praise the Lord. Okay kasi po ang sitwasyon eh. Wala pong problema, no doubt about it. Kaya mong purihin ang Diyos. Bakit? Fair weather. Ibig sabihin, maganda ang panahon na pananampalataya o uri ng pananampalataya. Eh meron pong pangalawang uri ng faith, the foul weather faith. The foul weather faith is the opposite of fair weather faith. Because ang profession po, ang deklarasyon ng foul weather faith Christian is this: when my life is a mess, I will call upon the Lord. Ay, sandali pastor, paano naging pangit yan? Paano naging pangit yan na pag ang buhay ko ay pangit, ako'y tatawag sa Diyos? Pangit po ba yan, pastor? Sometimes okay, pero sometimes pangit. Bakit? Dahil ang foul weather faith, ito ho yung faith na pag natapos na yung problema, bumabalik na lang uli sa pagkalimot sa ating Diyos. Meron pong term na tawag po ang mga Marines at mga sundalo dito eh. Ang tawag ho nila dito, sino dito may kamag-anak na sundalo? Police, Marine. Kami po, meron kaming uncle na captain sa Marine. Ang tawag ho sa uri ng faith na to ay foxhole faith. Ang foxhole faith po, ito yung butas na pinagtataguan ng mga sundalo pag meron silang kalaban. Ayon po sa kwento ng mga marino at mga sundalo, pag sinabing foxhole faith, kahit atheista ka, hindi po pwedeng hindi ka tumawag sa buhay ng Diyos, lalo pag binobomba ka. Kaya foxhole faith yun. Bakit? Foxhole faith dahil merong butas, nakatago ka, safe ka, tumatawag ka kay Lord ngayon, pero pag wala na yung bomba, wala na yung baril, wala na yung bala, bumabalik ka na uli sa dating buhay. Yan po yung foul weather faith. Tumatawag kay Lord, kunwari, pero pag tapos na yung problema, you know, the problem of problems is when the problem disappear, your faith also disappear. Diba? Nakakita na kayo ng mga Kristiyano, mahirap ang buhay, nananampalataya, nag-church. Andito po ako, pastor, kasi mahirap, diba? Subukan mo, pag nawala na yung problema, naayos na, nawawala na rin. Yan po yung foul weather faith. At ang pangatlong uri ng pananampalataya na hinihingi sa atin dito is the all-weather faith. Everybody say all-weather faith. A person who possesses an all-weather faith says, whatever happens, I will trust the Lord. Come rain or shine, hell or high water, pain or pleasure, good or bad, I'm going to praise the name of our Lord. Palakpakan nga po natin si Lord kung ganyan po ang faith mo. Palagay nyo, anong klaseng faith meron si Job? Basahin natin itong Job 1:21 and you decide anong klaseng faith to. Ready, go. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be. Anong klaseng faith siya? All-weather faith. Ito yung kinanta natin kanina, di ba? Blessed be the name of the Lord. You give and take away. My heart will choose to sing, blessed be the name. Sa Job 13:15, grabe po ang sabi niya, though he slay me, yet I will hope in him. Kasi seemingly, parang ang tanong ni Job kay Lord, Lord, kung ikaw si Lord, parang ako sinasaktan mo, Lord. Yung kamay na pinanampalatayahan ko na nagpala sa akin, parang sinasaktan ako ngayon. Yan yung ibig sabihin ng slay me. Pero Lord, yet is still hope in you. Magtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen? Now, tanong ko ho ngayon, anong klaseng faith meron ka? Anong klaseng pananampalataya meron ka? Anong unang uri ng faith? Pangalawa, the foul weather faith. Or yung pangatlo, the all. Sige nga, tanungin mo mga katabi mo, anong klaseng faith meron ka? Kasi dyan nakasalalay yung paraan ng iyong pagpapasalamat sa Panginoon. Number 3, last. Let us praise God for a life of breakthrough. Wow. Alam niyo po, the life of Job had a sudden turn of events from tribulation to restoration. Ang tawag ko dito, a turning point sa kanyang buhay. Dahil ang breaking at testing, everybody say breaking and testing. It's just a season. Huwag kang masyadong malungkot. Kung wala ka ngayon, bukas pwedeng meron ka na. Amen?
Hindi po laging ganyan yan. Kaya nga, blueprint po yung buhay natin. Yung kwento ni Job eh. It's just a season. God can turn an event sa buhay po natin. There is a new season coming. A season of plenty. A season of blessing and breakthrough sa ating mga buhay. Ganda po ng kwento ni Job eh. Meron, nawalan, pero pagdating sa dulo, dinoble ng ating Diyos. Let me say this mga kapatid. Hello? There is double for all your trouble. Laging may doble sa lahat ng iyong pighati na pinagdadaanan sa ating mga buhay. Amen po? Sa Job chapter 42 verse 11 to 17, nung nalaman po ng mga kapatid ni Job sa karatig bayan kung anong nangyari sa kanya, nagsipuntahan sila doon. Yung mga kapatid po niya nagdala po ng mga ginto, pilak, singsing, pagkain, pera. Kaya nga po, sila po ay nagbigay ng comfort kay Job. At ang sabi po doon sa verse, the Lord blessed the later part of Job's life more than the first. Grabe! Mas pinagpala ang dulo ng buhay ni Job kesa sa una. Akala natin, okay na yung blessing. Yun pala ang plano ni Lord, a life of breakthrough. A life of breakthrough. Sino dito ang blessed na ni Lord na wala yung blessing, nasa breaking, nagrereklamo, nalungkot, nanghina, nanlupaypay ka kay Lord? Lord, ba't walang breakthrough? Hindi mo na ipapasa yung breaking at testing. That is always the season of Christian life. Sabihin mo nga sa katabi mo, I thank the Lord for the life of breaking sa buhay ko. Ready, go! I thank the Lord for the life of breaking. Bakit? Kasi ang kasunod niyan, breakthrough. Taas nga pong kamay ang gusto ng breakthrough sa buhay niya. Kapatid, paano ho binigyan ni Lord si Job ng breakthrough? Number one, God doubled his wealth. Dinoble po ang kanyang kalusugan. Grabe po! Wealth pala, hindi pala health, wealth pala, no? Ano nangyari? Okay, pakita lang po natin. Ayan, doble lahat. In Job 1:17, sa Job 42, 14,000. Nawalan siya ng 3,000 camel, pinalitan po ito ng 600 na camel, 6,000 na camel, and so on and so forth. In chapter 1, meron siyang 500 yoke of oxen, pero sa 42, meron siyang 2,000, meron siyang 500 donkeys, meron siyang 1,000 donkey. At ginamit ng Diyos ang ibang mga tao para ibalik ang pagpapalang kinuha sa kanya ng kaaway. Mga kapatid, when you serve God, don't be surprised if He chooses to use other people to bless you. Maniwala ka, may gagamitin ng Diyos ng mga tao hindi mo kilala para pagpalain at ibalik ang ninakaw ng mga kaaway laban sa iyo. Dapat nagpupuri tayo kay Lord yan, di ba? Pinapalakpakan natin si Lord. Amen? Alam nyo, para sa akin, ang blessing ni Lord kay Job, supernatural. Everybody say supernatural. Ang wealth, dumoble, eto pa, God doubled His children. Ilan ang nawala kay Job na anak? Ilan? Ilan ang binigay ng Panginoon kay Job na anak? Dapat 20, no? Kasi kung 10 nawala, 20 dapat anak niya. Pero ang sabi sa Bible, binigyan po siya ng 10 magaganda at gwapong anak uli. 10. Pastor, paano na doble? Hello? Listen to me. Tingin po kayo sa akin. Ang 10 anak na nawala, sino dito nawala na ng anak? Taas nga po kamay. I'm so sorry for that, no? Ang 10 anak na nawala ay hindi nawala dahil pumunta sa langit at magkikita rin sila ni Job pagdating ng panahon. Nasa piling ng Diyos. Kaya hindi talaga nawala yon. Kaya all in all, 20 ang anak ni Job na pinagpala ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Kung ikaw ay nawala ng mahal sa buhay, alam mo, ang taong ito ay nampalataya sa ating Panginoon, hindi ka talaga nawalan. Bakit? Kagaya ni Job, nasa piling sila ng ating Panginoon at mas masaya pa ang kanilang buhay kesa sa atin dito sa lupa. Napakabuti. Kaya supernatural yung blessing ni Lord eh. Bakit? Hindi talaga siya nawalan ng anak. Amen ba? Pangatlo, God added life to His years. Anong ginagawa mong paraan para mabuhay na matagal? Nagda-diet. Sino dito, wala ka nang kinakain talaga? Dextrose na lang. Diba? Sabi nila, life begins at 40. Actually, mali. Maintenance starts at 40. Marami ka nang hindi makain, di ba?
Parang pag tinignan mo, wala na ako talaga akong makakain, di ba? Yung iba ho sa atin dito, mga pasaway, may gamot naman, titikim, kakain, sosobrahan. Nabawasan tuloy yung buhay pa. Pero marami tayong paraan na ginagawa. Inom ng gamot, exercise. Yung iba po ay stem cells, di ba? Si Enrile, di ba? Stem cells yun. Kung may pera ka. Mga kapatid, mas matindi magpahaba ang buhay sa pagiging matapat sa ating Diyos. Dahil pag naging matapat ka sa ating Panginoon, pahabain niya ang buhay mo at pagpapalain ka niya ng sagana. Job 42 verse 12 saka 17, the Lord blessed the later part of Job's life more than the first, so he died old and full of years. Grabe po. Humaba ang buhay po ni Job, about 100 plus. Alam niyo po, isang bagay po ang napansin ko. Sa chapter 42, wala pong binanggit masyado na material. In the end, did you notice that the descriptions of Job's blessing, there is no mention of material blessing. Instead, Job's wealth was measured in terms of his family. Nabuhay po siya na naabutan niya ang kanyang grandchildren at great-great-grandchildren. Ang definition po ng doubled life ay yung maaabutan mo yung apo mo sa, anong tawag dito? Talampakan. Pag naabutan mo yung apo mo sa talampakan, yun po yung totoong mahabang buhay. Sino ho gusto makaabot ng ganon? Walang may gusto. Sige, bahala kayo. Gusto nyo na pong umuwi? Anong lesson? God always saves the best for last. Sabay-sabay natin sabahin yan. Ready, go. God always, maniwala ka sa dulo ng buhay mo, mas maganda. Amen? Mas pinagpala ng ating Panginoon. Mga kapatid, magbibigay lang po ako ng 4 na practical tips on how we can survive life of difficulties and breaking para makarating tayo sa breakthrough. Sino dito gusto makarating sa breakthrough sa buhay? Say amen. Number 1, like Job, express your grief honestly. Huwag mo i-deny. Iiyak mo sa ating Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, iiyak mo yan. Iiyak mo. Amen? Anong sabi ni Philip Yancey? One bold message in the book of Job is that you can say anything to God. You can throw at Him your grief, your anger. He can absorb them all. Ano sinasabi mo magagalit si Lord? Hindi po. Tatanggapin ni Lord anuman ang pinagdadaanan at bigat na meron ka. Sino dito wala kang maiyakan, wala hong nakikinig sa iyak mo, iiyak mo yan sa ating Diyos. Amen? Pwede kang umiyak sa ating Panginoon. Pangalawa, acknowledge that every blessing is a gift from God. Tips po para makarating tayo sa life of breakthrough. Acknowledge mo, lahat na meron tayo, regalo galing sa Diyos. Kasunod po dyan yung pangatlo, magkasabay, accept that God may take away something without giving you a reason. Tanggapin mo ang katotohanan sa buhay na pwedeng may kuhanin ang Diyos na hindi siya nagpapaliwanag. Sino ho dito nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng negosyo, nawalan ng trabaho, nawalan ng pera sa GCash kahapon? Wala namang laman, walang mawawala. May kwento ho dyan si John Claypool, Pastor John Claypool. Pakita nga natin yung picture ni John Claypool. Nawalan po siya ng isang anak, napakaganda, napakabait. Hirap po siya natanggapin yung nawala sa kanya. Sinisi niya ang Diyos. Pero naalala niya nung bata siya, wala silang washing machine. May nagpahiram po sa kanilang kapitbahay ng washing machine. Sabi, sige, gamitin nyo. Napakarami nyo pala naglalaba. Pinahiram sila ng washing machine for so many years. Akala po ni John Claypool, kanila yung washing machine na yun. Kaya nung time po na kinuha yung washing machine na hindi nagpaalam, kanila naman sa kapitbahay nila Nagalit po siya, nagsisigaw siya, sabi niya, ba't nyo kinuha? Naku po, hinahon siya ng nanay niya, sabi niya, anak, hindi atin yan, di mo ba alam? Hindi atin yan, nakakahiya ginagawa mo. Huwag mo sigawan yung kapitbahay natin. Sorry po, kanila yan. Nung lumaki si Reverend John Claypool, hello, doon niya na-realize, ganyan mismo ang nangyari sa kanya. Hindi kanya ang anak niya. Hindi siya dapat magalit sa Diyos. Wala siyang karapatang magtampo sa Panginoon. Kinukuha lang ni Lord yung pinapahiram sa kanya dati. At ang Diyos po ang nagbigay. Ang Diyos din po ang kukuha. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Mga kapatid, kaya ka nagtatampo.
Kasi akala mo sa'yo. Sino dito dati buhay senyorita? Ngayon po, buhay purita. Buhay alila ka na, naglalaba ka na, nagtatrabaho. Sino dito dati, one day millionaire, ngayon po ay one day beggar? Sino dito, everything in your life before is easy, but now you have to work it hard right now. The reason bakit mahirap? Kasi akala mo sa'yo. Sino dito dati kang walang sakit pero ngayon may sakit na? Kasi akala mo yung buhay at lakas mo galing sa'yo. No, galing kay Lord yan. Pag ipahintulutan ni Lord na bigyan ka ng lakas ngayon, pwedeng mangyari yan. Pero pag pinahintulutan ni Lord magkasakit ka, pasalamatan mo at purihin mo ang Diyos. Bakit? Siya ang nagbibigay, siya ang kukuha, purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Amen po ba doon? At pang-apat, panghuli, offer praise to God when you don't feel it or like it. Faith it. Because faith is a verb. Nung siya po'y binubulungan ni Satanas at sinasabihan, curse God and die. And then, nung hindi po siya makumbinsi, ginamit ni Satan na kanyang misi, sabi niya, curse God and die. Mag-iingat ho kayo sa mga asawa, hindi lang babae, pati lalaki. Minsan, sila pong nagiging dahilan para manlamig tayo sa pananampalataya. Amen? Hindi natin mabiblame kasi matindi rin pinagdaanan ni Mrs. Job o kung si Mr. Job man yon. Natitempt na siya na sundin ang kanyang nararamdaman. Totoo po ba yun? Bilang tao si Job, nararamdaman niya, murahin na ang Diyos, iwanan na ang Diyos eh. Pero mabuti na lang, hindi nakasalalay ang kanyang pananampalataya sa kanyang nararamdaman, kundi sa kanyang pinaniniwalaan na mabuti ang kanyang Diyos at hindi siya papabayaan. Job did not live by his feelings. He lived by his faith. You have to make the choice. You have to faith your feelings. Amen po ba doon mga kapatid? Challenge po ngayong umaga na to. Sino dito nakakita na ng microscope? Taas nga kamay. Microscope. Nung high school tayo, di ba? Yung Prague, may microscope, di ba? Sino dito nakakita na ng telescope? Okay. Konti na lang, no? Mamamasyal tayo minsan sa museo, ha? Makita natin eh. Because this is very important sa buhay ni Job. Turn your tears from microscope into telescope. Huwag ka makapokus sa problema. Gumamit ka ng telescope para makita mo ang mas malaking plano, biyaya, habag at blueprint ng Diyos sa pinagdadaanan ng buhay mo. May sakit ka, may pinagdadaanan ka. May plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Tawagin natin yung worship team dito sa harapan. And then we will have our communion. Pero siguro gamit tayo ng illustration, no? Gamitin natin illustration dito. Siguro ay tama-tama mag-asawa. Tumayo na po tayo. Sige po, let's all stand. Tama-tama mag-asawa, no? Siguro tawagin natin mag-asawang si Lee saka si Darwin. Halika dito. Lee, Darwin, halika dito. Lapit ka dito, Darwin. So ipagpalagay natin si Darwin, si Job. Sabihin niyo nga, Job. Ito si Job, ha? Payag ka, Darwin. Ikaw si Job? Opo. Parang malungkot siya. Opo. Si Lee, si Mrs. Job. Blinas sila ni Lord. This is just an illustration, no? Nagkataon lang po sila yung mag-asawa nasa worship team. Para hindi na po mahirapan. Tutugtog na rin. No? They have a season of blessing. And then all of a sudden, God allowed a season of breaking. Di naman siguro ganito nangyayari kina Darwin siguro, di ba? Natatawa si Darwin. No? Payag ka, Darwin, after blessing, may breaking ipapahintulutan ng Panginoon. Yes po. Darbs, Lee, when you look at the life of Job, this is your story. Trust the Lord. Don't give up. Alam niyo yung turning point ng buhay ni Job? Ang buhay natin, Darwin, Lee, minsan, nasa 41 chapter ng Book of Job. Akala natin tapos na tayo. Dead ball. Todas bokya na tayo. Buti na lang may chapter 42. Kasi ang chapter 42 ay chapter ng pagdodoble, ng pagpapala sa mga nagtatapat na sumusunod sa kabila ng ating pinagdadaanan sa ating buhay. Don't you ever try to live on chapter 41. Mabuhay kayo sa chapter 42. Anong sabi sa chapter 42? Nung nagsisi si Job, everybody say nagsisi.
Sige, hayaan nyo lang po si engineer. Nung nagsisi si Job at pinatawad niya ang kanyang mga kaibigan, everybody say, nagsisi at nagpatawad. Pinagpala at dinoble ang pagpapala ni Lord. Hey, meron ka bang kailangang pagsisihan at meron ka bang kailangang patawarin? Darbs, meron ka bang kailangang patawarin? Lee, meron ba tayong kailangang pagsisihan para idoble at balik ni Lord at makarating tayo sa life of breakthrough? Palakpakan po natin ang mag-asawa na ito. The communion elements will be distributed as we sing this response song. Let's close our eyes and bow our heads. Sino ho dito ngayong umaga na to? Naniniwala ka na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. May chapter 42 na nag-aantay sa iyo kung ikaw ay magtatapat at susunod sa ating Panginoon. Pakitaas nga pong kamay ang nagsasabing, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumukuha, pupurihin at sasambahin ko ang dakilang pangalan ng aking Panginoon. When you say that, the Lord will double your blessings as we continue to serve the Lord. Patuloy na nakataas ang kamay ang nagsasabing kahit mahirap at nahihirapan, nasasaktan, magpapatuloy na maglilingkod at susunod at magpapasalamat sa ating Panginoon. Lord, today we give you our pain. We give you our suffering. We give you our questions. And don't allow our question, Lord, to stop us, to stuck us. But allow our question to quest on, na magpatuloy sa pagsunod, pagsamba at pagpupuri sa inyo. Salamat sa mga pagpapala. Salamat din po sa mga pagpapalo at mga pagsubok. Salamat may paparating na breakthrough kung kami po ay magpapatuloy at magpupursiging sumunod sa inyo. Thank you sa buhay ni Job, Lord. We can turn our tears from microscope to telescope. Na hindi kami magpo-focus sa lungkot, sa sakit. Magpo-focus kami sa mas malaking plano ninyo sa aming mga buhay. Have your way, Lord. Kagaya ni Job, we will gladly say, I know that my Redeemer lives. May Diyos ako na buhay. May Diyos ako na tagatubos. Tutubusin kami sa anumang kapighatian, kalungkutan na pinagdadaanan namin. Purihin kayo. We love you. We trust in you. In Jesus' name we pray. And all the people of God say, Amen. Palakpakan natin si Lord. Can we sing this song? Let's give God a big clap offering. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukuli. Maging sa dilim na Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon? sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Awit po Sa tayo. tanang langit, sa kabiguan, sa pagluhan ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulot. Salamat, Panginoon. Tugunan. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid puso. Salamat, Ikaw ay mabuti. Patuloy po tayong nakataas ang kamay. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Po dito naniniwala, mabuti ang Diyos. Tapat ang Diyos.
katabi mo, kung yan po ay asawa mo, kaibigan mo, can we hug each other and say, payakap naman. Sige po. At sabihin niyo po sa kanya, may chapter 42 ang Book of Job. Magpatuloy lang po tayo. Amen?